So, at ang isa pa po ay tayo ay medyo kakaiba ngayon ng ating pag-uusapan. Konti lang po ang aking sasabihin at mamaya po tayo puro activities na. Dahil po ngayon, sabi ni Father, tayo daw po ay ang ating pag-uusapan ngayon is all about team building. Ano ba itong team building na ito? Ito pong team building ay isa sa mga napakahalagang konsepto ng isang samahan o organization. Tayo po ay may kanya-kanyang organisasyon. Kumbaga man po tayo anak ng Prelature Shrine of St. Joseph. Under po tayo na iyon, ang mga lingkod ng ating simbahan. Kaya po, marapat lamang na tayo magkaroon ng team building. Bakit nga kaya? Ang team building po ay isang proseso kung saan ang mga miyembro ng isang grupo na ating kinabibilangan ay magtutulungan upang mapabuti ang kanilang relasyon at pagtutulungan. Ito po ay within ourselves. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng mga iba't ibang activities na ating gagawin po ngayon. Ito po ay hindi napaka-formal, tayo po ay mag-e-enjoy. Kumbaga may parang tayo babalik sa pagiging nating bata. Maglalaro po tayo mamaya. At doon po sa mga simpleng laro, makikita po natin ano ba yung nadidevelop sa mga simpleng larong ito na ating pong magagamit sa pagpapaganda at pagpapayabong ng mga organisasyon na ating kinabibilangan. Gayon din po sa ating pamilya. So, sa madaling salita po, ang team building ay naglalayong gawing mas epektibo at masaya ang pagtutulungan ng isang grupo. Na yun naman po ang napakahalaga, yung pong masaya, yung mayroon kang pagmamahal sa iyong ginagawa. Dahil kung mahal mo ang iyong ginagawa, masaya ka sa iyong ginagawa, hindi mo po ito iiwanan. Pagpos ay lalo mo itong yayakapin. Okay. Bakit ba mahalaga ang team building? Okay. Unang-una po, through team building, madidevelop po ang ating pagtitiwala sa sarili. Gayon din po sa organization natin. Yung po mag-uumpisa iyon. Ang pagpapabuti po ng ating komunikasyon. Komunikasyon, una sa ating munting grupo. At ito po ay madidevelop ng madidevelop hanggang sa malaking grupo. At ang pagpapalakas ng moral. Kumbaga man po ay, nung una ay kay Kutnog. Ayaw mong kumalat, ayaw mong tumayo, nahihiya ka. Pero through team building, makikita mo po na, kaya ko palang gawin yun. May talent pala ako dito. Makikita mo rin po yun sa iyong sarili. Na pwede kang manguna sa organization na iyong pinabibilangan. Yan, maalis na po ang pagiging mong Kutnog. Pero wag naman po yung walang hiya. Ano po, at yun po na may hindi na maganda. At ang sa pag-attend mo sa formation, ano ba ang layunin mo? Yan, yung po ay nasa sa atin na. Bakit ka ba uma-attend sa formation? Ikaw ba ay natutuwa? Ikaw ba ay naliligayahan? Bakit? Anong layunin mo? Yan. Pangalawa, ang pagbuo ng saloobin ng pagkakaisa o ang cooperation. Na talaga pong ito ang mitya ng pagkakaroon ng matagumpay na organization, ang cooperation. Dahil kung hindi nakikita-cooperate ang isa, yung pong isang iyon ay parang virus na nakakahawa sa bawat miyembro ng isang organisasyon. Okay. At ang pagkilala ng mga kakayahan. Yan. Diyan na po natin makikilala. Ako pala ay ariding kumanta. Yan. Ako pala ay ariding mag-lead. At yung pagkikilalanin mo. At yun po ay tutulungan mo ang sarili mo na ito ay ma-develop para yung ibinigay sa yung talent ay ma-share mo sa mga kasamahan mo. At ang pinakamahalaga ay ang pagbabawas ng stress. Na sabi daw po yung stress ay yan ang number 1 na nakamamatay. Nanpuno yung si Doc Willie Ong. Nung makita ko sa ko'y payat na stress po siya. Kaya po yung pagkakaroon ng team building, yan po ay nakakabawas ng stress. Kaya po mamaya, pag tayo maglalaro, ibigay po ninyo, huwag po kayong mayang sumigaw, huwag po kayong mayang lumukso.
yan po ay nakakabata ng 5 taon. So kung edad mo ngayon ay 50, pag-uwi mo, 45 ka na. O, diba? Okay, so yun po. Ngayon naman po, ay dadako tayo sa ilang mga nangyayari sa atin. Bakit hindi nakarating? Bakit hindi naka-attend? Bakit hindi nakapaglingkod? Ang mga yun po ay may kadahilanan. At ito po yung tinatawag nating conflict. Ano po? Conflict sa paglilingkod sa ating simbahan. Ano ba ang sanhi ng conflict? Una, kakulangan sa oras. Naranasan niyo na po ba gayon? Opo. Dahil sa kulang ang oras, hindi ka nakapaglingkod. May pagkakataong hindi ka makapaglingkod kahit ikaw ay naka-assign. Pangalawa, yung expectations. Mataas ang expectations mo sa sarili mo na karaniwan ay hindi mo marating o hindi mo maabot. Kaya minsan pumapalpak ka. At ang ikatlo ay ang emotional stress. Yan, nai-stress ka na po. So, meron po mga epekto ang mga conflict o may mga kadahilanan o epekto nga. Una po ay sa pamilya. Minsan, schedule ng ating formation. Kaso, hindi ka pa nakakapaglaba, ay tambak ng labahin mo. Ay gagamitin ng anak mo at maglulunis na. Ano po? So, ano bang gagawin ko? Sasama ba ako? O ako'y maglalaba? Yan. Nagkakaroon na po tayo ng conflict. Minsan naman, sabi ni Father, sasama pero maglalaba. Hindi naman po pwedeng dalahin. Okay. So yun po sa pamilya, ano po yung po ang kaunahan nating iniisip? Minsan, gustong-gusto mong umaten, pero kinakailangan ka ng iyong anak. Yan. Gustong-gusto mong umaten, pero may schedule ka ng check-up na dapat mo namang unahin. Gustong-gusto mong umaten, pero maraming nagpapagawa ng pizza. Paano ko nahahatiin ang aking oras? Gustong-gusto mong umaten, pero birthday ng asawa mo. Ano na kaya ito? Ay magluluto ka pa ng pulutan. Gustong-gusto mong umaten, pero nandyan ang biyanan mo at dumating ka dadating. Yan. So, yung po ano kaya ang dapat kong gawain dito? Paano ko kaya hahatiin ang oras ko? Minsan naman po, nagkakaroon tayo ng conflict sa trabaho. Gusto kong umaten pero may overtime. Magsasubmit kami ng Carla, magsasubmit ng PDS, daming pinapasubmit, ay deadline na, ay huli na nga ako. Ay nanghihingi pa ng DTR. Ando, paano na-a-attend? Gustong-gusto mong umaten pero may pinapatapos yung Webes ay kinakailangan na daw madala. Paano na? Hindi pa tapos ang isang paan ng katre. Gustong-gusto mong umaten ay may isa ka pang seminar kung sa mga BHW, sa mga kababaihan. So yun po, conflict sa trabaho. At ang isa pa ay conflict sa community. Nagpatawag ng atag si Kapitan. Abay, paano rin kami may formation? Ano na kaya unahin ko? Yung atag? O yung formation? Ay, ako naman ay... Yun, isa pa po yung coastal cleanup. Pero talagang tayo mahal ng Panginoon. Mas pinili ng Panginoon na tayo magkasama-sama. Dahil alam ko po, dito maraming nanunungkulan sa mga barangay. Na pag sinabing National Coastal Cleanup, ay talagang tayo mahal ng Panginoon. Dahil tayo ay by date. Pero kami piniplano na doon sa coastal cleanup. Tayo po dapat ay magpo-coastal cleanup at yung po dapat ang ating first activity ay pinospone. Ay hindi na rin po tayo nag-coastal cleanup. Sabi ko, tama-tama tayo nasa bato. Dapat po tayo dito maglilinis. Yun po. So, yun po yung mga conflict na ating pinoproblema. Yun daw po. Isa pa ay yung health natin. Yung iba naman po ay gumagawa ng sakit. May katam. Hani po, ay layo naman. Pero ka na kanikanian. Ay umulan pa naman. Ay hirap ng daan. Pusa ko, masakit ang ulo. Yun.
Talaga po hindi po yun maiiwasan. Ang pinakamahalaga po doon at ang solusyon ay ang balansing buhay at ang time management. Yan. Dapat po tayong maalam at prioritize. Ano ba ang dapat kong i-priority? Ang pamilya ko ba? O itong formation? Tingnan po natin. Baka naman doon sa gawain sa barangay ay pwede akong may kahalik. Kaya ako muna iatin sa formation. Ako nga pala absent ng isang formation, tingkat ako gagawa ng paraan. Baka naman yung aking report ay kaya kong mag-overtime hanggang alas 3 ng madaling araw para makasubmit para ako'y makasama sa formation. Yan po. Ang pagsasaayos po ng ating oras ay napakahalaga. Kaya po dapat marunong tayong gumawa ng schedule. Ako'y a-attend ng induction. Pero kinakailangan kong makapag-prepare para sa formation. Ay di ang gagawin ko na lamang ay ako'y hanggang alas 11 sa induction, ako'y uuwi, ako'y maghahanda para sa formation ng hanggang alas 2, ako'y tutulog at ako'y gigising ng alas 6, at ako'y makakarating sa formation. Huwag mag-i-in doon sa isa. At kapag gumawa ka ng schedule, dapat po ay susundin mo yung schedule. Kapag hanggang alas 3 ang ating formation, alas 3 ang formation, mamaya na yung third part. Yun. At yung third part, yung unlimited na, alas 3 hanggang kailan. Yun. Ano po, hindi pwedeng sabay. May kami naman maiinggit sa inyo. Ano po, yun po yung maganda, dapat alam natin ang schedule. Para po pag alam mo yung schedule, wala kang napapabayaan sa bahagi ng iyong ginagawa. Okay. At ang pagsasanay at suporta. Yun. Kung ito yung schedule, dapat suportahan tayo. Huwag lang ako. Suportahan mo ako at susuportahan kita. Dahil sa isang organization, hindi pwedeng nag-iisa. Dapat tayo ay tulong-tulong. Hindi ka pwedeng maglinis ang gamit ng isang tingting. Isang tingting sa iyo, isang tingting sa kanya, tigigisa tayong tingting, tayo may makakawalis. Pero pag yung tingting nating tigigisa ay ating pinagsama-sama at ating pinalian, mas magiging madali ang ating paglilinis. Di po baga? So, ganun din po ang isang organization. Okay, so, napakahalaga po ng pagkakaroon ng balansing buhay upang maging epektibo miyembro ng simbahan, ng pamilya at ng komunidad. Tandaan po natin ang balansing buhay. Huwag puro trabaho. Stress kang madali. Madali kang magkakasakit. Dapat hatiin mo. Hatiin mo ang bawat oras ng buhay mo. At wag nating nalilimutan na dapat ay i-enjoy natin ang ating mga ginagawa. Paano ito mangyayari? Yakapin natin at mahalin ang ating gawain. Dahil pag mahal natin ang ating gawain, hindi tayo mahihirapan. Yun lang po at tayo po ay dadako na doon sa another part ng ating tinatawag na team building.